Hello guys, panibagong recipe na naman yung ituturo ko sa inyo. Isang sobrang daling recipe lang na pwede nyong gawin para sa mga amo nyo. Ang tawag dito is meat kufta. Meat kufta. Mincemeat yung gagamitin natin dito. And it's beef. Kung wala kayong beef, pwede naman yung lamb meat na mincemeat na lamb. So, let's start po. So, pag magluluto tayo ng mga kailanganin nating ingredients is, first of all, yung giniling, sibuyas, hiniwa ng pinong-pino. Hindi pwedeng malalaki kasi pagka inano mo siya is, babakat siya dun sa meat natin. Tapos bagdonis, tapos buharat, Maggi powder, asin, paminta. So, yan lang po. Paghahalu-haluin lang natin. Yan. Yan. And lahat ito. So, i-mix lang po natin siya ng halong-halo po siya dapat. So, guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya hinahalo, guys. Ganito ko siya hinahalo. Para halong-halo. Make sure na talagang nahalo yung maigi yung mga seasoning. Para pantay yung lasa niya. Diba? So, ayan siya. So, okay na yan. We have a very nice mix. So, after ko siyang haluin, bibilugin ko siya ng ganito sa aking talat. Hindi ko na inilagyan ng yung isang kamay ko. Kasi, masikip yung gloves. Mali yung size na nabili nila. So, ganitohin lang. Parang pahaba lang siya na ganito. Sa kamay lang. Yan. Ganyan lang siya. Hanggang maubos. Ulit-ulit lang na ganyan. So guys, natapos ko ng aking obra maestro. Eto na siya. And iset aside muna natin sandali. Habang ipiprepare pa natin yung isa pang ingredients para sa recipe ito. I-prepare ko na siya. Then eto ang next ingredients sa lulutuin nating mincemeat kufta. Eto yung next ingredients. Potato, hiniwa ko. Bahala kayo kung gaano nyo kakapaliwain, kung gaano nyo kanipisiwain, kung anong shape yung gusto nyo. Pero ako kasi ganito ko siya hinihiwa. Diba? So, sa second step tayo. Ito yung kailanganin nating paglalagyan ng sauce. Kasi may sauce to. Red sauce yung gagawin natin dito. So, sa ganito, maglalagay tayo ng tubig. So, ito yung tubig natin. Yan, medyo puno. Sa apoy. Ayan. Yan, kahit hindi pa siya mainit, nakasalang siya sa apoy, ilalagay na natin yung tomato paste natin. So, lalagyan ko siya ng tomato paste. Medyo bawasan natin yung tubig. Aapaw pala pag kanilo. So, ayan, binawasan ko tubig. Ililipat ko dito sa dulo. Yan. So, pababayaan ko lang siyang kumulo, guys. Haluin lang para kumalat yung tomato paste. Mali. Haluin lang para kumalat yung tomato paste. Napakita ko sa inyo. So, ganyan lang. Hayaan lang yan kumulo ng kumulo. Dahil, ipiprito natin to. So, ipiprito natin to. Pati yung patatas natin, ipiprito natin. So, nakapagpainit na ako ng mantika. Ipiprito na natin siya. Hindi kailangan malakas yung apoy para maluto din pati yung gitna. Pag malakas kasi yung apoy nyo, sunog yung labas, ilaw yung gitna. So, hinaan lang yung apoy. And ayaw nating mangyari yun, diba? Nasunog yung labas, tapos ilaw yung loob. And huwag nyo ipagsiksikan, aray, napasok. Huwag nyo ipagsiksikan, guys. Halimbawa, mga 5 o 6 lang sa isang salangan, ganyan. Para nakakahinga yung mga piniprito. Ganyan. Pwede pang maglagay, pero hindi ko nalalagyan para at least maganda yung pagkakaluto. Ito yung itsura niya kapag medyo naluluto na siya, guys. Magbabrown na yung babaw.
So, paikot-ikot mo lang siya hanggang sa totally maluto na siya. So, since tapos ko na iprito ang patatas at ang minced meat, so proceed tayo sa sa ikatlong procedure. Third procedure natin is maghiwa tayo ng sibuyas. Tapos, tayo neto ng baking tray natin. So, the first step na gagawin natin, teka lang, magsusuot lang ako ng gloves. So, may gloves na ako. Ang next na gagawin natin is like this. Hanggang matapos. Yan, ganyan guys. Hanggang matapos. Isalansan guys, isunod na yung sibuyas. Tumatalon-talon pa. Yan. Yung sibuyas. So kung natatandaan nyo kanina, nagpakulo tayo ng tomato paste sa tubig. Eto, medyo malapot na. Medyo dinagdagan ko siya ng konting tomato paste. Pabali 2 tomato paste yung naigamit ko rito. So ibubuhos natin siya. Pero hindi lahat ibubuhos guys. Kasi ilalagay pa natin sa oven to. So magtira lang ng konti. Magtira tayo ng konti. Yan, mga ganyan. So nailagay ko na siya sa oven. I-on natin yung oven. And guys, tandaan, nasa pinakamahinang heat lang. And then always bake. Use the baking. Yan, ito. Yung pang-bake. Huwag lagi yung pang-karne kasi may tendency na ma-burn siya. So, gamitin lagi yung pang-bake ng tinapay. Tapos sa pinakamahinang heat. So, yun lang guys. And then wait lang natin. Then, silip-silipin natin maya-maya. Tapos, kapag nakita nyo kumunti yung tubig, bago natin i-serve, half hour bago natin i-serve, off natin. Tapos, pag i-serve na natin, idagdag natin yung natirang sauce. Then, transfer na natin sa ibang lalagyan. Papakita ko sa inyo mamaya. So, habang nag-aantay tayo na dumating yung oras ng pagkain nila, syempre, maglilinis-linis muna tayo. Pero bago tayo maglilinis-linis, magluluto tayo ng kanin. Syempre, kapag may ulam, may kanin. So, sa isang malaking kaserola, maglagay ng tubig, guys. Plain rice lang, guys. Plain rice. Plain rice guys, ayaw ng mga amo ko, especially ng mga anak na may mga kung ano-anong nakalagay dyan. So, plain rice, pakukuluin lang natin to. So, iba kasi yung procedure ng pagluluto ng kanin sa Middle East kaysa sa Pilipinas. So, eto, pakukuluin mo yung tubig. Then, tsaka mo ilalagay yung rice. Tapos, itatapon mo ulit yung tubig para i-steam yung rice. So, ganun. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, gagawa rin ako ng salad ngayon. Eto, para sa salad to. Hindi ko alam kung ano to. Pero, hinahalo ko sa salad. Palalambutin lang siya. Gamitin natin sa salad, lettuce, carrots, kamatis, cucumber. Normal salad, yan lang yung ingredients niya. Tsaka yung pinapakuluan ko na yon. So, hihiwain lang natin. And 1, 2, 3. So guys, luto na yung kanin natin. Pati yung last ingredients para sa salad natin. Ngayon, i-drain na natin yung kanin. I-drain natin yung kanin. So, ibabalik natin siya sa apoy. Pero dito na yung So, ito na yung kanin. Tatakpan lang natin. Dapat tatakpan ng foil paper, pero ayaw ng amo ng anak ko na mabuhaghag. So, takip lang. Normal na takip. Pero kung gusto, kung Arabic style talaga, Middle Eastern style, dapat tatakpan ng foil paper para dry tapos mabuhaghag. So, okay na yung kanin nila. Na-drain ko na. Okay na yan. Ano lang natin. Tapos, ita-transfer ko na lang sa isang Pyrex. Na rin yung para sa salad. Okay na rin yung salad. Nahiwa na. Ating meat kupta. Luto na siya. So, turn off ko na yung apoy. Diba natatandaan nyo may tinira ko na sauce? Ibubuhos ko yun dito mamaya para hindi siya ganito ka-dry. So, pag nilipat ko siya, maganda na tignan yan. Ita-transfer natin sa magandang lalagyan yan.
Like what I said, ita-transfer ko yung rice nila sa Pyrex. So, eto na, transfer ko na. Nilagay ko sa food warmer kasi dito sa bahay na to, walang oras yung pagkain nila. Kakain sila kung anong oras nila gusto. So, hindi naman po pwede na antayin ko sila kung kailan sila kakain. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko sa food warmer, tapos nilalagay ko na sa dining table para pag gusto na nila kumain, sasandok na lang sila. Rin sa ano yung recipe natin, nailagay ko na rin dito sa food warmer. So, ito yung niluto nating recipe ngayon, yung meat kubta. Sana nagustuhan niyo yung shinare ko na recipe. Sana makatulong sa mga bagong kusinera dito sa abroad, saan mang sulok ng Middle East. And sa mga gustong gumaya, panoorin niyo po yung video ko, step by step ko po siya tinuro. So, tapos na po yung recipe na itinuro ko is minced kubta recipe with white rice and salad on the side. So, I just wanna say thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe at naka-appreciate ng mga video na ipinopost ko. And by the way, this is Pinay OFW Feels YouTube channel. So, please hit the bell button para po maramdaman nyo kapag nagpo-post ako ng video. And God bless us all. Thank you and bye-bye.